morning once again. So ito, panibagong update po tayo dito, no, sa may Dolomite Beach, kung saan at dinayo tayo ng isang linggong pag-uulan at ilang bagyo na dumating. So mayroon pa daw paparating. So expected natin talaga na magkakaroon ng basura, no. Ipapakita ko sa inyo yung mga basura na naanod dito, dahil ito yung pinakamababang lugar dito sa may Manila Bay, no. So lahat ng mga residential na mga malalapit dito, so dito bumabagsak yung mga basura na naanod nila. Ito yung panibagong update natin dito sa may Dolomite Beach. Hindi naman maganda, hindi naman masama, pero pagmasdan po ninyo. Ayan, magandang umaga po at ito yung ating Dolomite Beach, kung saan at binabayo pa rin ng napakalakas na pag-alon. So medyo high tide mga kababayan. Meron pa rin tayo mga kababayan na mga namamasyal. Ayan, kita po ninyo. Ayan. So kahit na medyo hindi kagandahan yung ating Dolomites ngayon, kaya marami pa rin pumupunta at sumisilip dito, no. At sarap din naman ang simoy ng hangin. Yan po, pagmasdan po ninyo. So pagdating ng ganitong panahon ay hindi natin maiiwasan yung mga naanod na basura. So expected natin talaga. Ito na yung nakukulikta ng ating mga kababayan na mga naglilinis dito, no, nangangalaga ng Dolomite Beach. So yung mga maliliit na bagay na mga basura, so nailagay sa sako, no. So pipick upin na lang to mga kababayan. So yung mga malalaki, mga kahoy-kahoy naman, automatic na rin na kinakarga ng sa dump truck yan, no. So pagmasdan po ninyo kung saan mga nanggagaling to mga kahoy na ito, di ba? Ibig sabihin yan, nasa mga malalayong lugar, no, kagaya ng Cavite yan. So madalas dito yung bagsakan ng mga naanod na mga kahoy nila, so, mula Cavite. Pero itong mga plastic nito, mga bottle, so expected na natin na dito sa mga nakakalapit na mga residential nang gagaling to mga plastic na ito na mga basura na anod. So yan po yung pinakabagong update natin dito sa may Dolomite Beach, no, sa mga kababayan po natin na OFW, mga kababayan po nating mga immigrants, no. Magandang umaga po, naway ligtas kayo at nasa mabuting pangangatawan. Ito po, at bibigay tayo ng pinakabagong update dito sa may Dolomite Beach, no. Ito yung tinagurian natin Tatak Duterte. Alam naman natin, no, hindi kailar sa atin na ang daming dumaan na presidente ay hindi niya napansin tong ating Manila Bay, no. Pagdating kay Duterte, so ito na nga, at maraming bumabatikos dito, pero mahaba-haba na rin ng panahon na maraming nakikinabang dito. So kasabayan pa nito, no, ito yung kasabayan ng meron tayong pandemya, no, ay tuloy pa rin yung paggawa dito dahil nga may budget na. Maraming bumabatikos na dahil mas maganda daw na ibigay na lang at ipapakain sa tao yung ginawa dito. So lahat po naman yon, no, mayroon din budget na para hindi magutom yung ating mga kababayan, automatic na hindi namatay ng gutom, no. So automatic din na tuloy-tuloy yung proyekto na build, no. Isa na ito sa mga build mga kababayan, no. So may pandemic man ay tuloy yung build, no. At nasaksiyan rin natin yung paggawa ng LRT. Kikita naman niyo yung LRT extension, no, papuntang Cavite. So napapakinabangan na ng ating mga kababayan, no, bumibiyahe. Libo-libo nating mga kababayan ay nakikinabang diyan. So dito rin sa lugar na ito, libo-libo rin yung ating mga kababayan, no, na mga namamasyal dito. So ganun pa man, no, hindi pa rin mawala yung bumabatikos, no. So ayan po, no, kahit pa paano kung hindi ito ginawa, ay siguro sa mga ganitong mga panahon na masama ang panahon, so
So dagat-dagatan na naman na basura makikita ninyo. Pero ngayon, no, ay hindi naman talaga maiwasan na walang mga ganito basura. So yan po, pagmasdan po ninyo mga kababayan, yung ating Dolomite Beach, no. Ito, pag-usapan natin yung LRT extension na yan, no. So marami ring presidente na dumaan diyan, nagmula kay Gloria, kay Ninoy, no. So pinakamalaking issue diyan ay yung tinatawag nila na right of way, no. Hindi mawala-wala. Puro yun ang rason kung bakit natingga ng matagal na panahon at hindi natuloy sa dalawang administrasyon na yon, yung LRT extension 1, dahil sa right of way. So pagdating kay Duterte, automatic na aprobado, no, nagawa ng paraan. At yun na nga, ngayon ginagamit na ng ating libo-libong mga kababayan, no, na nakikinabang dyan, no. At isa na rin tayo doon, nasubukan ko na rin, napakaswabe na sumakay sa lugar ng extension na yan na ginawang LRT. Napakaganda yung takbo ng LRT extension na yan. So yan po, at marami pa, no, dami pang mga nagsusulputan na mga build na ginawa nung panahong administrasyong Duterte, pero meron pa rin bumabati ko sa kanya. So hindi talaga mawawala yung mga ganon, no. So yan po, at hindi natin kahit anong katatakip nila, no, kahit anong kasasabi nila sa kasamaan ni Duterte, so lumalabas pa rin yung totoo, no. Ito kagaya nitong Dolomite Beach na pinagawa para sa ating mga kababayan, no. Welcome po lahat dito, at marami na tayong na-meet dito, nakausap, na interview kung saan galing lugar, no, na sa ating mga kababayan, no. Meron pa nga galing abroad na dumidiretso dito at tinitingnan kung totoo ba yung ating mga pinipicture patungkol sa ating Dolomite Beach. So yan po, at napakaganda, no. Nakikita po ninyo mga high-rise building na ito. Ito yung background ng ating Manila Bay. Malapit na rin natin nga hindi masisilayan to, dahil nakikita po ninyo yung nagsusulputan na reclamation dito, no? Kitang kita na yung mga reclamation na yan, maraming mga barge dyan. So balang araw, no, dahil alam natin na nasa 360 yung hectares, no, yung tatambakan dyan, magmula dito sa lugar na ito hanggang doon sa may nabutas, no. So namnamin natin hanggat hindi pa tayo natatakpan ng mga reclamation na yan, mga kababayan. Ayan po, magandang umaga, at ito yung panibagong update, panibagong vlog natin, no. At napakalakas ng alon dito, at wala naman tayong nakikita na lumulutang na basura, kundi itong lang, no, itong dumaong lang na ito. So maya maya ay mawawalis na ng ating mga kababayan to. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte.